Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Sino ang kamukha mo? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Genesis chapter 1 verse 26. Ang sabi po ay, "And God said, Let us make man in our image, after our likeness." Alam niyo po na madalas nating marinig sa mga tao na, "Uy, kamukha mo si ganito, si ganyan." O kaya naman, parang mana ka sa tatay at nanay mo. Pero ngayong araw, may mas mahalagang tanong tayong dapat pag-isipan. Sino nga ba ang tunay nating kamukha? Sabi nga sa Bible verse na Genesis chapter 1 verse 26, "Let us make man in our image, after our likeness." Grabe no, ibig sabihin, tayo pala ay nilikha ayon sa wangis at anyo ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan pareho tayo ng itsura o anyo physically, kundi tayo ay ginawa na may pagkakatulad sa Kanya sa ibang aspeto, gaya ng pagkakaroon ng rason, moralidad, pagiging malikhain at kakayahang makipagrelasyon. Kaya naman ang topic natin ngayong araw ay likeness of God at pag-uusapan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin nito at paano ba ito ma-reflect sa araw-araw nating buhay. At ang first teaching is, humans are God's creative rulers. Um, Bilang mga tao, binigyan tayo ng Diyos ng pangyarihan para mamuno at mag-alaga sa kanyang nilikha. Hindi lang tayo basta tagamasid, tayo ay isang tagapamahala. Ang tanong, paano natin ginagamit ang kapangyarihang ito? Ginagamit ba natin ito para sa kabutihan at katarungan o para lang sa pansariling interes? Isang paalala ito na tayong mga nilalang ay may malaking responsibilidad. Second teaching is, humans are God's developers. Ibig sabihin nito, tayo ay nilikha para mag-develop, magpahusay at magpaunlad ng mga bagay. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya o siyensya, kundi sa bawat communities at pati ang sarili natin. Kung tayo ay nasa wangis ng Diyos, dapat makita sa atin ang pagiging mapanlikha at pagsusumikap sa kabutihan. At ang last teaching is, humans are God's multipliers. Ang isa pang aspeto ng pagiging wangis ng Diyos ay ang kakayahan nating magparami. Hindi lang sa bilang, kundi sa epekto. We are designed to multiply goodness, love, truth, at faith sa mundo. Kapag tumulong tayo, kapag nagbabahagi tayo ng kabutihan, um, kapag nag-disciple tayo ng ibang tao, lahat ng yan ay paraan ng pagmumultiply. Ibig sabihin, ang pagkakahawig natin sa Diyos ay hindi dapat manatili sa ating lamang. Ito ay dapat mag-reflect sa iba, sa pamilya natin, kaibigan, at sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. Yun lamang po.